So ayan, isa naman sa mga beginner guide na ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng LCD ng isang Oppo F9. So kinakailangan yung tanggalin muna yung pinakalikod dito sa kanyang cover na to. So kasi hindi natin siya matatanggal dahil masisikwat doon sa gilid, dahil ito is meron ng mga screw na nakalagay dito sa mismong board nya. So dito sa pinakalikod niya. So ang gagawin lang natin, tatanggalin natin lahat yan para maangat natin yung LCD. And kung bago ka pa lang palagi dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ituloy na natin. So pag natanggal nyo na lahat ng screw nya, so doon nyo lang yan maumpisa na masisikot ito. So mas madali na yon natanggalin siya kapag natanggal nyo na lahat ng screw nyan. So ito kasi is nakapit talaga ng maayos. So yan, kunting angat lang din naman ito. So madali na siyang tanggalin dahil hindi nakasama mismo yung cover sa likod dahil natanggal nyo na siya. So gilid na lang yung kailangan natin ditong yan tatanggalin. So mas madali na siya doon kaysa sa tinanggalin natin yung isang buong cover ng likod, dahil dito kasi nga medyo pinadali na siya. So tatanggalin lang natin yan. So yan yung pinaka cover nya. So talagang silyadong yung mga ganitong klase kasi ng cellphone, basta pag nasa mga Oppo na ganito na siya. So yan, natanggal natin. Sunod, angitin lang din natin yung battery para matanggal natin yung terminal ng LCD dito sa likod nito. So angatin lang natin tong terminal ng battery. Yan. So pag naangat na natin, pwede na natin siyang i-lift up. So may panghila yan siya dito. So tatanggalin lang natin tong battery na to. So hilain lang natin itong nasa likod na to. So ayan, napakasimple lang naman kasi mga ganito access na rin siya na pwede natin siyang matanggal. So ayan napakadali niya na lang tanggalin pag mga ganun na. So yung pangalawa yun, itong plastic na ito na nakadikit. So yan, nakaano pa siya sa kabila. So angatin lang din natin yan para matanggal talaga natin na maayos yung terminal niya. So itong LCD na to is totally black out na talaga siya. Ayaw na siyang gumana. Kaya hindi na natin siya tinesting. So sigurado na wala na talaga siya. So yun, pag naangat nyo, pwede nyo tanggalin yung battery, or option nyo lang din na iiwan muna dyan. So kahit di nyo na masyadong tawag nito, ihiwalay dito sa likod nya. Pero pwede rin naman na pag may hirapan kayo tanggalin, so pwede nyo rin yan siyang tanggalin na lang ng tuluyan. So babalik lang natin yan maya maya. So yan, hilain lang natin dito para matanggal talaga natin maayos. So yan. So ngayon okay na. So wala na tayong ibang problema ngayon. Ang gagawin lang natin, sikotin lang natin tong sa gilid nya, yung pinaka LCD na to. So yan. So angat yan dapat. Ito kasi wala na to. Halos totally na siya. So yun, natanggal na natin yung pinakalikod nya. So ayan na siya. Ito na yung sirang LCD. So bali ito, bago natin to ginawa, so nag-order na rin tayo ng pamalit kagad nito para hindi na natin agad siya hintayin pa na dumating. So meron na tayong naka-ready na pamalit niyan. And ang gagawin nyo lang dito, so yan yung may mga nakadikit. So yung sa mga gilid ng LCD na parang mga silicone dyan, so pa yung mga sealant nya, so lilinisin nya ng maigi. So tatanggalin yan ng dahan-dahan. So yung mga nakaipon dyan, kasi pag pinalitan to ng LCD ulit, ang mangyayari dito, nakaangat siya pag hindi nyo siya tinanggal. So nakaangat yung mga yan dahil papatong kayo dyan. So kailangan talaga malinis siya na wala na yung nakalagay ng mga sealant dito sa gilid nito. So after na nalinis nyo na lahat, so sigurado na kayo na wala na talaga siyang naiwan. So pwede na natin ibalik yung ipalit yung LCD na nabili natin. So sa online marami nito, kung pwede kayo makakuha niyan. So depende yan sa mga price, kung ano yung mas affordable nyo na
kaya. So pwede yan, depende yan dun sa, minsan kasi may price na mas mataas, so meron din mas mababa. Pero mas maganda para sa akin yung medyo may kataasan din yung presyo para medyo matibay siya. Kasi yung iba mura nga pero grabe naman kabilis masira. And ito may kasama na tong screen protector yung in order natin. So ayan. So ito siya. So diretso na natin siya ikakabit. Pag nailagay na natin agad ng sealant ito. So ipitan ko muna siya ng konting masking tape dito para hindi nagagalaw yung ano natin, yung LCD natin na terminal. So, mas maganda kasi yung gano'n na nakaipit siya kasi minsan pag nagagalaw-galaw natin yun, doon siya nagkakaroon ng problema. Yan. So lalagyan ko lang ito ng sealant paikot dito. So pwede kayo dito sa dito sa gilid ng housing niya, or pwede rin doon sa gilid ng LCD niya. So sa akin dito ko na siya nilalagyan sa may mismo gilid nito para natatansya ko yung dami nung nakalagay natin na sealant. So pag may umano kayo ng mga sealant, so pwede kayo, meron niya kasamang tools, meron na rin yung kasamang sealant. So doon yun sa na-order nyo, meron yan silang kasama. So okay na siya. So pag ganyan, huwag yung patatagalin ang pagkabit. So pag nailagay nyo na yung sealant, pwede nyo agad ikabit kasi mabilis yung matuyo yung sealant niya, medyo may kabilisan siya. So ayan. So naipit na natin lahat. So yun. Ang gagawin lang natin, so make sure nyo lang na nakalapat ng gusto sa gilid. So ayan. So hagurin nyo lang ng konti yung mga gilid niya para talagang sigurado na nakalapat ito siya. Ngayon ibabalik na natin agad yung terminal niya. So ikakabit na natin to. So kunting ano nyo lang yun dito sa terminal niya. So tupiin nyo lang yung pinakatabi para lumapat siya ng maayos. So ayan, make sure nyo na nakalapat ito ng maayos dun sa terminal niya. So then itulak nyo lang ng konti ito hanggang sa maipantay nyo siya dyan sa likod na to. So halimbawa nakaganyan na siya, hawakan nyo lang. So dandanin nyo lang siya na itulak hanggang doon sa dulo, hanggang sa matutupi nyo siya ng ganun. Yan. So bali nakabali na yung pinaka dulo nyan. So yun. So para pag nilapat natin yung battery, hindi maiipit, hindi matatanggal yung terminal na yan. So ngayon babalik natin tong battery na tinanggal natin. So yan, ganun lang siya. So balik lang natin tong plastic na to. So ayan. So, bali may pandikit kasi siya eh. So kailangan nakalapat ng maayos yung pandikit na to. Saka natin siya ibalik dun sa tamang pagkalagay niya. So yan. Then angatin lang natin to. Make sure nyo lang na maayos yung pagkawalapat ng plastic na yun. Para sa susunod kung masisira man siya, so pwede nyo ulit siyang mahila dyan. So ayan, ngayon connect nyo rin yung agad yung terminal ng battery para hindi kayo may makakaligtaan pa kayong hindi na ikabit dyan. So yun na siya. Okay na yung ating pagkakabit. So ngayon magti-testing na tayo. So pwede natin muna agad na testingan yan para sigurado tayo na gumagana lahat siya. So papower lang natin to. So ayan. So yun, lumabas na yung logo. So ayan na, okay na yung screen natin. So titingnan natin yung function niya kung okay ba yung response nung touchscreen nito. So hintayin lang natin na mag-open yung buong ano niya. So kasi meron pa tong maglo-loading pa to. So maghihintay lang muna tayo hanggang sa ma-open na natin yan siya ng tuluyan. Kaya maghihintay lang muna natin ng ilang segundo yan, mabubuhay na rin yan. So ayan, nag-umpisa na siya. So pag ganito, so, pabayaan nyo muna kasi nga naglo-loading pa yan. Kahit i-touch nyo yan siya. So ayan o, ayaw niyang mag-response. So hintayin muna natin dahil naglalag pa siya eh. So hintayin natin muna na maging makaload na siya ng maayos. So ngayon ito pwede na to. So yun, lagay natin yung password nito. So ayan, lumabas na. So yun, ayos naman yung touchscreen niya. So mabilis din naman mag-response. So tatry natin dito sa message. Titingnan natin yung mga pag-input natin ng mga message dito. So
sa mga liter number. So titingnan natin kung gumagana lahat and kung gaano kabilis yung response niya. So dito nakikita ko naman na halos naman gumagana. So yun, ganun lang siya kasimple. So ngayon testingin pa natin ulit. So ayan So gumagana siya ng maayos. So pwede na natin itong i-assemble pag mga ganito. So gawin natin is balik na natin yung casing dito sa gilid. So i-off ko lang muna siya para hindi na natin siya nagagalaw-galaw pa. So ngayon unahin natin ulit na pagbalik yung casing na to. Yan, yung pinagkakabitan ng mga screw nya. And then yung itong cover na to na lata, yung support dito sa battery. So ayan, kakabit ko lang to lahat. And syempre wag nyong kakalimutan didikitan yung pinagtanggalan natin kanina. So itong mga gilid na to, dahil baka pag nabasa yan, pasukan ng tubig yan. So lagyan nyo yan ng sealant. So yan, so bago natin to ibabalik. So yan, so mas maganda kung may casing kayo, ipitin nyo doon sa casing kasi para lapat na lapat siya. So yan, hintay lang natin medyo na matuyo yung sealant na to. So yan, so ilalagay natin yung dati niyang casing protector. Yan, ganun lang magpalit ng LCD ng mga ganitong Oppo. So kung meron kayo dyan mga Oppo, so yan, kaya yung gawin niya, sundan nyo lang yung video ito. So hanggang dito na lang muna. Kung bago ka pa lang pala again dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So stay safe and goodbye.